Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, ano ang tunay na pangalan ni Jesus? At mayroon tayong concept na Yeshua. Yeshua, the Hebrews from Jesus, means Yahweh saves. Matthew chapter 1 verse 21. The name reveals Christ's mission to save his people from their sins, pointing to both his true humanity and his full divinity. Yahweh himself bringing salvation. It highlights substitutionary atonement. We are not saved by our works but by Christ's perfect obedience and sacrifice death. By his very name assures us that salvations come from the Lord. At meron tayong Old Testament na sabi Hebrews, Yeshua, or Joshua. New Testament, Greek, Jesus, or Jesus. At may kita natin ito sa Isaiah chapter 43 verse 11. Ang sabi dito, even I am the Lord, and the part of their day is no Savior. Sa Tagalog po, ako ay ang Panginoon, at libad sa akin ay walang tagapagligtas. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa teaching. First teaching, Yeshua means Yahweh saves. So, ang ibig sabihin po pala na Yeshua ay ang Panginoon na siyang nagligtas. The second teaching naman natin, Yeshua is God and Savior himself. So, si Yeshua na ang Panginoon, siya rin yung tagapagligtas ng kanyang sarili. Sa third teaching naman natin, Yeshua is the only way to be saved. So, si Yeshua pala, siya lang yung tanging paraan upang tayong mga tao is maligtas sa kung ano man paraan. Dadako tayo ngayon sa ating application. First application, preach Jesus, the only Savior. So, ang i-share mong word of God sa mga kapwa mong tao is yung salita ng Panginoon at si Jesus na siyang tagapagligtas natin at hindi na kung sino pa. Sa ating second application ng pray in Jesus name alone. So, kapag nananalangin ka, pangalan lang ni Jesus ang kailangan mong tawagin at hindi na kung sino-sino pang mga santo-santo or sino mga Diyos-Diyosan. Sa third application naman natin, prevail in the powerful name of Jesus. So, every time na nananalangin tayo, kailangan sa pagtapos ng pananalangin natin is may in Jesus name dahil pangalan ng ating Panginoon so Kristo ay siyang napakamakapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa mundo. So, dadako tayo ngayon sa ating last part which is in discussion. Why do we have to take it seriously whenever we pray in the name of Jesus? Para sa akin kasi, kailangan siyang maging seryoso dahil ayun lang yung tanging way or yung paraan mo para makausap yung ating Panginoon. Hindi mo siyang makakausap sa iba't ibang paraan kundi sa pananalangin lamang. So, sa ating alternative question na sabi niya from this devotion. So, natutunan ko sa devotion natin kung gaano kapangyarihan ng ating Panginoon, lalong-lalo na ang kapangalan. And how can you practically apply devotion? So, may apply ko sa sarili kong devotion ngayon sa pamagitan ng kapag mananalangin ako, kailangan ng malinis na yung hindi magseryoso ang bagay na yun. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.